Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. Amerika at ang huling 48 hours, Pilipinas humanda sa banta ni Trump. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Nagbigay na ng 48-hour ultimatum si US President Donald Trump sa Iran. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. Ang huling 48 hours, pagpulbos o pagsuko. Ito na ba ang huling 2 araw bago ang tuluyang pagdilim ng mundo? Sa gitna ng ika-4 na linggo ng US-Israeli war laban sa Iran, naglabas ng isang nakakatakot na ultimatum si Donald Trump. Mayroon na lamang 48 hours ang Iran para buksan ang Strait of Hormuz o asahan ang pagpulbos sa kanilang mga power plants. Sinasabi nilang ang misyon ay pa-wind down na. Pero ang katotohanan ay mas malapit tayo ngayon sa isang global catastrophe kaysa sa kapayapaan. Nagbigay na ng 48-hour ultimatum si US President Donald Trump sa Iran na atakihin ang power plants nito kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ang nagsisilbing daanan ng mga barko, karga ang halos 20% ng langis at gas sa buong mundo. Bakit kailangan manalangin ang bawat Pilipino sa loob na susunod na 24 oras? Sa kanyang pinakabagong Truth Social post, hindi na nagpaligoy-ligoy si Trump kung hahangarin pa rin ng Iran ang 20% ng supply ng langis sa mundo sa Strait of Hormuz o unahin ng Amerika ang pinakamalaking planta ng kuryente sa Iran. Therefore, ang banta ay hindi na lang tungkol sa missile sa dagat, kundi ang tuluyang pagpaparalisa sa buong bansa ng Iran. Sa kanyang Truth Social post, uunahin daw targetin ng Amerika ang pinakamalaking planta ng Iran kung haharangin nito o may banta ang pagdaan sa nasabing Sea Channel. Pero hindi basta-basta susuko ang Tehran. Nagbabanta rin sila. Walang ititirang energy infrastructure ng US kung aatakihin kami. Sa panig naman ng Tehran, wala raw silang ititirang energy infrastructure sa US kung aatakihin sila nito. Habang ang Japan ay nag-iisip pa lamang kung magpapadala ng puwersa para sa minesweeping, ang presyo ng langis ay parang bombang nag-aabang sumabog. Halos 90% ng langis ng Japan ay doon dumadaan, pero higit sa langis, ang buhay ng tao ay nakataya. Higit sa 3,000 na ang namamatay. Higit 3,000 nang namatay sa digmaan sa gitnang silangan at sa ngayon malabo pa rin ang usapin ng tigil putukan. At ayon kay Brazilian President Lula da Silva, ito ay isang anyo ng kolonyalismo na walang basihan sa United Nations Charter. Therefore, ang 48 hours na ito ay hindi lang laban ng Amerika at Iran, ito ay laban ng buong mundo para sa survival. Binatikos din ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang umano'y kolonyalismo ng Amerika sa Cuba at Venezuela. That is not democratic. In which paragraph, in which article of the United Nations Charter does it say that the president of one country can invade another? In which document in the world is it written? Not even in the Bible. Pero kailangang humanda ng Pilipinas kapag tinamaan ang power plants at energy hubs, ang global supply chain ay babagsak. Ang ating kuryente, pagkain at transportasyon ay direktang nakatali sa tensyong ito. Pero higit sa lahat, ang ating kababayan sa Middle East ay nasa gitna ng crossfire ng dalawang higante. Therefore, ang huling 24 oras na ito ay hindi lang balita, ito ay isang tawag para sa paghahanda at pagkakaisa. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. Thank you very much and good night. Sa gitna ng mga ultimatum at banta ng pagpulbos, may isang kapangyarihan na mas mataas sa anumang nuclear plant o aircraft carrier. Ang katarungan ng tao ay madalas na may halong galit, pero ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay laging may kalakip na paalala. Mga Gawa 12 verse 5.
Kaya nga si Pedro ay iniingatan sa bilangguan, tatapwat ang iglesia ay nananalangin ng buong pagsisikap sa Diyos dahil sa kanya. Noong ang sitwasyon ay tila wala ng pag-asa at ang hatol ay malapit na, ang panalangin ng marami ang nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ang 48 hours ni Trump ay maaring oras ng pagkawasak, pero ang 48 hours ng pananalangin ng mga Pilipino ay maaring maging oras ng himala. Therefore, huwag tayong tumingin sa lakas ng armas, kundi sa lakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaibigan, sa susunod na 48 hours, huwag hayaang lamunin ka ng takot. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Siya ang ating tanging ligtas na kanlungan. Kapag ang mundo ay nagsisimula ng mayanig, isuko natin ang ating bansa at ang ating buong puso at ang ating mga mahal sa buhay sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo dahil ikaw ang Panginoon ng kasaysayan. Idinadalangin namin ang kapayapaan sa Middle East o aming Panginoon Diyos. Hawakan niyo po ang puso ng mga lider, lalo na kila Trump at ang mga lider ng Iran na piliin ang buhay kaysa sa pagkawasak. Protektahan mo ang bawat pamilya. Gayon din ang aming mga kababayan doon, ang aming ekonomiya dito sa Pilipinas at ang ekonomiya sa buong mundo. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, naway ang iyong kalooban ang mangyari. Turuan niyo po kaming manalangin ng may pagsisikap sa gitna ng banta ng digmaan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.